Hi guys! Kamusta po Pilipinas? At sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang bansa, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June at anyari dito sa Dilawan. Mayroon na bang dalawang paksyon ang Dilawan dahil nagbabangayan, nagsasagutan na itong mga Dilawan. Trillanes versus Bam Aquino. Aba, magandang pag-usapan ito. Dahil kasi si Bam Aquino, meron siyang sinabi tungkol sa war on drugs sa EJK. At itong mga inakusahan daw sa EJK, especially the former President Rodrigo Duterte at yung mga co-perpetrators, dapat daw, sabi ni Bam Aquino, dito na litisin sa Pilipinas. Ito naman si Trillanes, umalma. Aba, sinabihan si Bam Aquino na si Bam Aquino daw ay bida-bida. Nagpapasikat lang daw sa mga DDS. Dalawang dilawan yan, Dalawang dilawan yan. Bakit sila nagsasagutan ngayon? Na tila nag-aaway at nagkakagulo na. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-like po muna itong video ito. Napaka-importante po ng mga like ninyo. Kasi napapansin ko may mga video ako na marami naman nanood. Pero konti lang yung like. So, pindutin nyo po yung like. Libre lang po yan. Pati po yung subscribe, no? Wala po kayong babayaran. So, pindot na po sa subscribe. Okay. Dito po sa pahayag ni Bam Aquino, kung saan itong mga akusado sa EJK, dito na lang daw litisin sa Pilipinas. O sinabi niya, dapat dito nililiti sa Pilipinas. Yan po ay sang-ayon tayo, lalo na sa mga Duterte supporters. Kahit na dilawan siya, siyempre sang-ayon tayo, dapat naman talaga dito litisin. At yan naman ay inalmahan agad ni Trillanes. Si Trillanes kasi, naalala nyo, nagpunta yan ng dahig. Sinampahan ng kaso si Bato, si Bongo, at yung iba pang mga kasamahan daw ni Duterte. Kung iisipin nyo, sinong gumastos diyan sa mga gastusin ni Trillanes? Yung pamasahe lang niya, eroplano niya papuntang dahig. Galing ba yung sa sarili niyang bulsa? Yung pagsampa niya ng kaso sa mga co-perpetrators, may bayad po yun . Pag nagsampa ka ng kaso diyan sa ICC, sino yung mga abogado doon na kailangan yun, merong prosecutor? Paano kikilos yung sinampa mong kaso? Diba? Sino magbabayad niyan, Trillanes? Ang BBM administration. BBM administration ba? Kung si Bongbong Marcos ang magbabayad, patay na naman tayo dyan. Pera na naman ng bayan ang ninulustay. So, wala naman ibang pagkukunan yan si Trillanes. At si Trillanes, utusan lang ba ng BBM administration? Or nagkakameron din si Trillanes? So kasi si Trillanes, 5 beses na yatang natalo sa eleksyon. Consecutive yun, 5 consecutive na losses sa eleksyon. Kaya wala na siyang ibang sideline kundi ito na lang, magdemand-demanda, awayin ng Duterte, ayun, magkakaroon siya, magkakameron. Tapos ito namang si Bam Aquino, hindi natin alam kung baka ito si Trillanes saka si Bam Aquino nag-usap, parang gumagawa lang ng gimmick. Alam mo yun, publicity. Ang publicity po, good or bad, still publicity. Or public relations ba yan? O parang gimmick sa pelikula? Yung may mga bagong pelikula, kunwari nag-aaway-aaway sila para lang pag-usapan yung pelikula. So gimmick lang ba to? Dahil may nag-predict na Lenny Bam. Lenny Bam. President si Lenny, Vice President si Bam Aquino. Natuto na siguro sila sa kanilang mga na-experience na mga halalan kung saan nakatikim sila ng talo dati. So para manalo, dapat hindi sila aatake sa DDS. 'Di ba? Ayan ngayon ginagawa ni Bam Aquino. Ay, dapat yung EJK
dito litisin. Di ba? Okay, pakinggan po muna natin itong balita para ma-share ko rin sa inyo at malaman nyo yung kung ano yung tunay na balita. Tinawag na bida-bida ni dating Senator Antonio Trillanes IV Oy! si Senator Bam Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Nagbabalik si Mayan Los Baños. Alright! Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila. Lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya. Pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war. Pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Gonggong! Kinasuhan daw ba niya si dating Pangulong Duterte nung kasagsagan ng war on drugs? Nagbibiro kaya to si Trillanes. Nung kasagsagan ng war on drugs, si Duterte, presidente. Paano mo kakasuhan ng presidente? Meron ngang immunity ang presidente. Ang pwede mo lang gawin sa kanya, kung meron siya mga katiwalian, impeachment. Gonggong, hindi mo alam yan, naging senador ka? Nagkamali ka, no? Tuloy natin. Ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito. Okay, teka muna. Meron sinabi si Trillanes, yung mga nagsakripisyo daw. Ano ito? Yung mga biktima na nagsakripisyo. Ito yun eh. Yung mga biktima ng mga adik, no? Yung mga baby, ginagahasa, pinapatay. Mga dalaga, dalagita, mga babae, ginagahasa, pinapatay. Yun na lang mga nang-aagaw ng motor. Pagkaagaw ng motor, babarilin sa ulo. Yan po yung mga tunay na biktima eh. Mga inosente po yan eh. Ito mga kriminal po ito eh. At ang order ni Tatay Digong, kapag naglaban at nalagay ang mga pulis sa panganib, no, unahan nyo na. Kasi mayroong mga sinasabi si Tatay Digong, lalo na yung kampanya, sa mga adik dyan, pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Yun po, sa tuwing sasabihin niya yun, hindi niya yun order. Ano yun? Public speech yun. Public statement niya yun. Pananakot kasi yun. Pananakot po yun eh. Pero, pagdating na sa order, yun yung sinabi ko kanina, yun yung tunay na order niya. Hindi niya sinabing, patayin lahat niyan ng mga adik. Hindi sinabing ganon. At para maintindihan natin bakit biglang nagbabagsakan, nagtutumbahan yung mga adik. Kasi nag-i-eliminate na sa taas. Yung mga maliliit, sila na mismo nagtutumba dun sa mga kasamahan nila para hindi umabot yung impormasyon sa mga drug lord. Yun po yung napag-aralan noong nakaraang administrasyong Duterte. Kaya maraming tumutumba na mga maliliit na tulak, maliliit na drug pusher. So pinapaliwanag lang natin para
ma-repress po tayo sa nangyari sa war on drugs. Na nung time na yon talagang tuwang-tuwa, maraming natuwa doon sa war on drugs dahil nga nung nakaraang Noynoy Aquino administration, tuwing sasapit ang dilim, takot na po ang mga Pilipino at kailangan meron kang kasama kung maglalakad ka sa gabi, sa kalsada. Kailangan mas maganda, may kasama kayong matanda kung ikaw ay batang babae. Ganun po yung panahon. Ganun po yung mga nangyayari. At meron pang sinabi daw si Trillanes, no? Kung saan tama daw talaga si Trillanes dahil mayroong sinambit si Leni Robredo na kapag aarestuhin daw si Tatay Digong ay hindi raw niya isusuko si Tatay Digong. Kung sakali siguro na siya ang naging presidente, si Leni. Bakit niya dinadamay dito si Leni? Natutunugan niya ba? Na si Leni at si Bam Aquino magtatandem? Bakit inaalmahan mo yan? Bakit sinisita mo yan? Bakit dinadamay mo si Leni? Sino ba gusto mo? Si Risa Hontiveros? Kasi parehas kayong parehas kayo ng mga gawain, mag-persecute. O, di ba? Parehas kayo Suma-sideline kayo sa mga ganyan Parang upahan yung mga yun, upahan. O, may magbabayad, tas gagawa ng pagpe-persecute. Parehas kayo ng bituka ni Risa Hontiveros. Kaya gusto mo si Risa Hontiveros at ikaw ang Vice President, ganun ba? Di ba? Nahahalata ka tuloy. Pero hindi nga natin masabi, baka ito'y gimmick lang. At itong si Bam Aquino, parang nakita na niya yung nakaraang eleksyon na natalo sila, na dapat ikaw ay neutral lang, no? Dapat wag kang babatikos. Gaya nung ginawa dati ni Bongbong Marcos na napakagaling magpanggap, napakagaling mambudol, 'di ba? Napaniwala tayo Napaniwala tayo. Saka sinasabi nila na nagsisi ba kayo? Hindi naman siguro tayo nagsisi. Naloko lang talaga tayo, nabudol lang talaga tayo nito ni Bongbong Marcos. Wala rin sa atin yung yung pagkakasala pagkakamali Dahil yun yung nakita natin sa kanya Yun yung nakita natin, yun yung ipinakita niya. Kaya tayo bumoto. So talagang magaling lang siya mambudol. Magaling lang talaga. Pero ngayon, patuloy pa rin yung pambubudol niya. Hindi na, wala na. Bistado na siya Kahit ano pa yung mga sabihin niya, oy, gaganda, lalawakan natin ang serbisyo ng PhilHealth. Wala na. Hindi na natin siya pinaniniwalaan. So ito yung nakikita ko, siguro, Leni at Aquino ang magtatandem. Hindi natin alam. So tuloy natin itong video. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may Nako. ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Ito si Heidi Mendoza, natalo po ito nakaraang eleksyon. Kumandidato po itong senador. Buti nga at natalo ka dahil isa ka ring komunista. Oo, komunista rin yan. Mga kahilatsa yan ni Risa Hontiveros, anak bayan. Nakita nyo na yung video ng anak bayan, yung mga miyembro. Nasa bundok, may hawak na Armalite. Sabi nila, anak bayan! May hawak na Armalite. Mga NPA yung mga yan. Masyado raw insensitive ang senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Sir, we have a statement already. Okay, putuloy na natin. Ngayon, sabi ni Bam Aquino, dapat daw dito litisin. Pabor po tayo doon at sumasang-ayon tayo sa opinion ni Bam Aquino. Bakit?
Ito po yan. Si Pangulong Duterte, inaakusahan na may mga nagawa siyang krimen, no? So, halimbawa, sa bagay, di umano pa naman ito, alleged na may nagawang krimen si Tatay Digong. Saan ba siya may nagawang krimen? Sa Pilipinas. Tama. Pero, tutol tayo dyan. Dahil yung war on drugs is a legitimate operation ng mga police. Police operation. Okay? So, kung sa Pilipinas nagawa yung binibintang nilang krimen, dapat sa Pilipinas gawin. Pangalawa, sino ba yung mga biktima? Na sinasabi nilang biktima daw ng war on drugs. Sino ba yan? Mga Pilipino. O kung mga Pilipino, dapat sa Pilipinas gawin. Ikatlo, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kumalas na tayo dyan at wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya dapat sa Pilipinas ginagawa yung paglilitis sa ibinibintang nilang krimen kay Tatay Digong at sa mga co-perpetrators. So, sang-ayon po tayo at tama naman si Bam Aquino. So, itong statement ni Bam Aquino na pumapabor sa mga DDS, hindi natin alam kung hanggang saan itong isyong ito. At hindi rin natin alam, baka nga, sumusuyo si Bam Aquino sa mga DDS dahil siya ay pwedeng mag-vice president kay Lenny. Or baliktarin mo, siya yung president. Si Lenny naman ang vice president. Pwede yun. Pwede po yun. Kasi, ang election talaga is addition. Kailangan, kumuha ka ng mga boboto sa'yo kahit sa mga kalaban ng inyong partido. Liberal. Kalaban niyang PDP. Duterte aligned. Diba? Marcos, kalaban nyo rin eh. Diba? Dapat kumuha ka sa lahat. Ganun yung ginawa ni Bongbong Marcos. Binudol niya lahat ng tao. Hindi siya sumasagot sa mga batikos, mga paninira sa kanya ng mga dilawan at sa mga komunista. Hindi siya sumasagot, di ba? So, ganyan yung natutunan nilang leksyon siguro. Kasi si Lenny, banat ng banat sa mga Duterte supporters. Isang ka ngayon pinulo. Di talo, di ba? So, yan siguro yung natutunan nila. Kaya itong si Bam Aquino, parang kumukuha ng boto sa mga DDS. Okay, yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. See you po next time. Bukas po ulit. See you po tomorrow. Bye-bye.